Hello? Hi, Papa Joe. Hi, magandang umaga. Kung nasa Pilipinas Magandang ka, umaga. good morning. Magandang umaga din po. Alam, Papa Joe, kinakabahan ako. Ako rin kinakabahan, tabla lang. Oo, walang special dyan. Grabe. Hindi ko akalaing. Lahat ng tumawag, hindi nila akalain talaga. Ano pangalan mo, ma'am? Ann po. Ann. How do you spell your name? A-double-N lang po. Walang E? Wala po. Gusto niyo lagyan niyo, Papa Jack? Ba't ako makikialam sa pangalan mo? Pangalan mo yan. Bahala ka dyan. Gusto mo lagyan mo ng Q yung duluhan eh. Si Ann. Ilan taong ka na, ma'am? 34 po. 34. Asan ka ngayon gabi? Sa Bataan po. Saan? Malapit Sa ka sa... bahay. Nasa Orani ka? Malapit sa Orani? Naku. Hindi po, medyo malayo. Naakyat mo na yung yung dambana ng Kagitingan. Yes po. Samat ba yun? Apo. Naakyat mo na. Hindi pa ako nakaakyat doon. Huwag mo nang pangarapin, Papa Jack. Bakit? Bakit di ko pangarapin? Pag may sasakyan, okay. Pero kung maglalakad, grabe. Sobrang, layo talaga. At matarik. Oh, gusto ko naman yun. Nagbubundok ako eh. Sabagay po. Pwede naman po. Ano mo pakialam mo kung gusto ko makyat? Bakit pa pinipigilan mo ako? Di po. Ayoko lang kayong mapagod. Pilipino ako, Pilipinas pa rin naman yun, ha? Ayoko lang kayong mapagod. Gusto ko mapagod. Ganun po ba? Sige po. Anong ginagawa ni Ann sa buhay? Ngayon po, naghahanap ng trabaho. Work from home. Naghahanap ka ng trabaho na work from home? Yes po. Ano ang dati mong work bago ka nawalan ng work? Dati po ako restaurant supervisor po. Bakit ka nawala doon? Siguro kumain ka ng no? Hindi. Kasi siguro toxic lang yung Binawasan mo yung itlog pugo bago ma-serve. Anong restaurant ka galing? Yung malaking chain, gano'n? Pwede mo banggitin? Oo naman, bakit naman hindi? Hindi. Basta may orange na lang siya, Papa Jack. May orange? Yes. Si ano yan, di ba? May malaking timba. Charing. Mesa. Po? Hindi po. Orange? Popeye? Yes. Po? Popeye? Hindi po. Orange bucket? Perfect. Perfect. Hindi ko alam yung hinulaan ko. Nakita ko lang. Hinulaan nila. Ano ba yan? Baka mamaya. Ang dami kasing branch nun Papa Jack. Baka mamaya. Wala. Ang makakilala lang sa'yo, yung mga naging katrabaho mo. Hindi ka naman kilala ng mga nanonood. Anyways, may asawa ka na ba, Ann? Dati po live-in partner. Mm-hmm. Ano ba yan? Naiyak na ako. Wala pa. May electric fan ba dyan? Narinig ko yung hangin eh. Ay, narinig nyo. Sige, papatayin ko po yun. Patayin mo. Ayan. Okay na po. Game. Ayun. Start na ba, Papa? Dati kami, yung ba yung pag-uusapan natin, dati mong ka-live-in partner? Opo. Okay. Gano'ng katagal kayo naging magka-live-in? 3 years po. Actually, 3 years. ang lang, parang 2 taon at 2 years and 6 months po. Kasi yung 6 months, nasa abroad na po siya. So, 2.5 years. Apo. When physically together kayo ng 2 years. Apo. Okay. Ano yun? Nung naging kayo, nag-live-in kayo kaagad? Sorry po? Nung naging kayo, nag-live-in kayo kaagad? Opo. Ano Malalaman niyo kung bakit. Sige. Kwento mo. Paano ko ba ako magsisimula? Wala pa ba siya kinakabahan pa rin talaga? Baka mahimatay ako dito. At least nasa bahay ka lang. Ako lang po mag-isa eh. Okay. So, okay po. Nung nakilala ko po kasi siya, naiyak na ako. Okay. Mm-hmm. Nung nakilala ko po kasi siya, Papa Jack, meron siyang anak at married po siya. Okay. Sila pa rin or
Ano na Hindi sila? na po, hindi na po. Kasi Okay. nauna pong nagkaroon na ng partner yung ex-wife niya. Okay. Mm. So ako po kasi dati, ayoko po talaga ng may anak. Hindi ko naman po inaano yung mga single dad tsaka single mom. Pero sa akin po kasi, selfish po kasi ako. Kumbaga gusto ko, ah, priority ako, focus sa akin. Yung kami dalawa lang po talaga, ganun. So, pero dahil nga po okay naman siya, mabait naman siya, tapos pinaramdam naman niya sa akin na parang hindi naman ako pangalawa lang na priority niya, tinanggap ko din po siya. So, December po naging kami, parang December 17. Okay. Tapos okay naman po, masaya, ganyan. Noong una, syempre hindi ko pa po tanggap yung anak kasi nga po ayoko nga po ng may anak, parang ganun, parang nag-aano pa ako, nag-a-adjust pa, ganyan. So kahit hindi naman yung mahirap para sa akin kasi nga lang din, hindi naman kami nagsasama pa noon. So hindi pa ganun, hindi ko pa nararamdaman yung hirap, kumbaga. Tapos nun, Papa Jack, December 30, namatay yung tatay niya. Okay. So, nung namatay yung tatay niya, ako po yung kasama. December naging kayo, December din namatay father niya. Opo. Okay. Same year din po. Same month. Opo. Tapos, nung ano kami, Papa Jack, so syempre po, nung nawala po kasi yung tatay niya, ako po kasi yung kasama niya nun kasi nag-outing kami nun. Okay. So, siya yung nagda-drive, tapos na ano ko lang po na tunog ng tunog yung phone niya. So, parang ako na po yung nag-check kung sino. So, meron nga daw pong hinahanap siya ng mga pinsan niya, ganyan. So, sinabi ko po sa kanya na kinahanap siya, ganyan. So, nung nag-drive siya, binasa niya. Tapos siguro po, nabasa niya nga po, nawala na nga po yung tatay niya. Hindi na namin alam kung nasa gitna na kami ng daan, ganyan. Kasi syempre po, nawala na po, nagulat siya, ganun. So, may sakit ba yung tatay niya? Nung sa kanila po, sila po kasi alam nila wala. Pero nung namatay po kasi sinabi na napagod, yung parang heart attack. Doon na lang nalaman. But at that time, na-meet mo na yung father, hindi ba? Na-meet ko na po twice. Okay. Tapos po nun, Papa Jack, di buti na lang po, may kasama po kami nun na marunong din po mag-drive ng sasakyan. So, ina lang po yung nag-drive. Ngayon, ako po, parang inaano ko siya, nung pagdating na po namin ng lugar namin, kinatid namin po siya sa ospital. Kami po ng family ko, umuwi na po, ganyan. Okay. Pero nag-worry po kami sa kanya kasi syempre po, tatay po niya yun eh. Tapos kami pa po yung kasama, kumbaga. Tapos po ng Papa Jack, ako po talaga, nahiya akong pumunta ng first night kasi parang baka mamaya sisihin ako na, ikaw yung kasama, imbis na dapat siya yung ganun ba, Papa Jack. Pero nakausap ko naman yung family niya na hindi, wala namang may gusto nun, tsaka kasi na biglaan yun, parang ganun. So first night po doon, Papa Jack, na dinala yung tatay niya sa bahay nila, pumunta po ako. Okay. Nung pumunta po ako doon, kasama ko po yung pinsan ko. Wala po talaga akong balak nag-stay doon. Parang wala lang, makikipaglamay lang, ganyan. Tapos po, kasi dalawa lang silang magkapatid, Papa Jack. So, 3 lang silang maiiwanan kung sakali doon sa bahay kapag wala na yung mga taong nakikiramay, ganyan. Tapos po yung pinsan ko, sabi po sa akin, samahan mo na dyan sa bahay. Tatlo, ibig sabihin, sila magkapatid tsaka yung nanay. Opo, yung nanay lang, tsaka po yung kapatid niya lang. Tapos, syempre ako naman po na sabi ko kung okay lang ba. Pero syempre po ako, kailangan ko muna magpaalam muna sa nanay ko. Kasi ang alam lang, pupunta lang ako, ganyan. Tapos po, umuwi po ako nun. Sabi ko kung pwede ba ako nasamahan ko muna doon. Sabi mo lang problema kasi kailangan nila ng kasama. So, nag-stay po ako doon, Papa Jack. So, fast forward, nag-stay po ako doon. Hindi na po ako nakauwi. So, ang kala ko, after nung libing, makakauwi na ako ng bahay kasi nasamahan ko na siya sa isang linggo na nakaburol ganon. So, akala ko after nung libing na yun, makakauwi na ako sa amin. Ba't nga hindi ka umuwi? Kasi po, yung pinsan niya, pinakiusapan po kasi ako na, samahan mo muna sila kasi para meron silang kasama doon.
Mm. Kasi nga jolly ako, Papa Jack. Kumbaga, Mhm. sana kaya ko silang pasayahin, ganun ba? Maingay ako, ganyan. Mhm. Tapos, so ako naman po, gusto ko din naman din po, Papa Jack, kasi kumbaga nakikita ko yung sitwasyon nila na sobrang lungkot talaga po nila, ganyan, lalo yung Mm. nanay niya. So, sinamahan ko naman din po. So, ang nangyari po nun, hindi na nga po ako nakauwi. Wala, ano sabi ng Tapos ang nanay mo? kasunod, kasi siguro kasi nga, Papa Jack, parang pinayagan na lang din naman po ako kasi syempre ilang taon naman na din ako eh. Kumbaga parang gusto din naman nila na o kung yun naman yung papangasawa mo, bakit naman hindi? Yung mama Oo. ko lang po yun. Mm. Pero yung sa side po ng papa ko kasi ayaw nilang pumayag ng time na yun kasi sinasabi nila sa akin na, oh, may anak yan, o tapos kasal pa, baka maging magulo yung buhay mo. Yun po yung sinasabi sa akin kasi syempre, kasi po yung side po ng papa ko, okay na family, kumbaga wala Mm. pong ganun, yung ganun pong gulo ba. But bottom line Pero is, hindi ka na umuwi. hindi na po ako umuwi. Pero gusto mo din yan, Tap- I'm sure. opo, Okay, kasi gusto ko po siya. yung kwento mo kasi parang napilitan ka lang eh. Napilit. Hindi naman po, Papa Jack. Okay. Pero kumbaga, ano naman eh, gusto ko naman din Okay. kasi para na lang din po sa partner ko na may baka mamaya ay nahina nga po yung loob, ganyan. Kailangan niya lang kasama. Okay. So tapos isa pa nga din po yun na naisip ko na baka ito na yung makakapag-asawa ba ako, Papa Jack, kasi pangarap ko makapag-asawa ba. Kasi sabi ko, ano ba yan? Trend. Kasi nung nakilala ko siya, magto-30 ako. Mhm. So, parang ano ko, makakapag-asawa na ako kahit hindi ako magkaanak. At least meron siyang anak. Meron na kaming, 3 na kami, ganun mababadyak. Okay. Tapos po, masaya naman po kami na naramdaman ko naman nag-Disney princess talaga ako. Tapos po, ah, hanggang sa, Papa Jack, yung ex-wife niya po kasi akala ko, masaya na rin siya sa partner niya kasi kumbaga siya yun naman yung nauna, nagkaroon ng partner. So, tapos po, ginugulo niya po kami. Mhm. Pero yung anak mo kasi nung partner ko, sa kanya po talaga lumaki. Kumbaga, busy po kasi sa trabaho yung, sa business, yung ex-wife niya. Kumbaga, siya yung nagpalaki na. Kumbaga siya nag-alaga talaga dun sa anak. Kaya, nung naghiwalay sila, sa kanya napunta po yung bata. At saka gusto naman din po kasi talaga nung bata sa daddy niya. Tapos po ay yung ginugulo na kami, yung kung ano-ano na Paano yung mga, ginugulo kayo? ano po, ano po ba, yung panggugulo. Yung badya ko na mag-chat, ganyan. Tapos sasabihin, tapos sa mga nakakilala sa amin na dyan, ganyan. Kaya kami naghiwalay kasi yan, wala naman ibang ginawa yun kundi mag-inom, ganyan. So, wala naman walang stable na trabaho, gano'n. Pero po kasi nagkasama po kasi kami, Papa Jack, hindi ko naman po yun nakita sa kanya noong una. Kasi syempre, nandun pa yung parang maayos pa yung pagsasama, hindi ko pa nakikita yung red flags, ganyan. So, hindi ako naniniwala, ganyan. Tapos, pag nag-chat po sa akin yung ex-wife, puro paninira talaga. Or pangit, kumbaga, puro pangit yung sinasabi niya tungkol sa ex-husband niya. Ngayon, sinabi ko po sa kanya na, alam mo kung masaya, dapat nga maging masaya ka na rin sa ex mo kasi, kumbaga, nakakita na siya ng magkakaroon na siya ulit ng kasama na ayaw mo nun na may mag-aalaga din or magkakaroon ng pangalawang nanay yung anak mo. Tapos tumigil naman po siya doon. Tapos nagpasensya naman po siya, tapos nagpapasalamat siya sa pag-aalaga. Fast forward na to, Papa Jack, parang 1 year na kami nito. Hello po. Yeah, I'm here. Okay pa. Tapos po, mga mag-iisang taon pala kami nito, Papa Jack. Nakita ko na lagi siya kidop.
as in, di ko na siya mapigilan, ganyan. Minsan sumasama pa ako kasi since mga pinsan naman po yung kasama niya para at least maging close ko naman din po yung mga pinsan niya. Sumasama po ako. Pero parang nung mga ilang ano na kami, ako na talaga yung hindi na, sa bahay na lang po ako kasi parang masyado na ako matanda para sa mga ganun pang eksena na Mhm. inom lagi, yung ganun po ba. So siya na lang, hinahayaan ko na lang. Pero lagi ko po sa kanya sinasabi na limitahan lang po niya. Pero, Nung time na yan, anong work mo? pa, Nung time na yan, anong work mo? work po? Oo. Anong work mo ng time na yan? Wala, yun na po yung time na nag-resign po ako, Papa Jack. Okay. Nung nakilala ko po siya noon, wala na po akong work. Siya, anong Tapos work po, niya nung ng time sinabi na ko, yon? ano po siya, nangongontrata po siya. Ng ano? Nung mga furnitures po, sa bahay, ganyan, sa office, mga ganun po. So parang carpentry. Apo, Okay, carpentry, okay. ganyan. Ah. Tapos po, nung time po na yun, nung nagsasama kami, kasama po namin yung mama niya at saka po yung kapatid niya. Mhm. Kasi sa amin po, syempre, fresh pa yung nawala yung tatay niya, so Okay. kailangan pa ng kasama. Pero, kasi Papa Jack, nung magkakasama na kami sa bahay, so since andun din yung anak, kasi nga, sa kanya po talaga sumama, nakikita ko po kasi yung parang hindi maayos yung pagdidisiplina sa bata. Doon naman po sa part na yun, sinasabi po kasi ng family ko na, hayaan mo sila kasi hindi mo naman yan anak eh. Kumbaga, hayaan mo sila kung ano yung pagpapalaki nila dyan, hayaan mo. Paano mo Pero ako nasabing kasi, hindi magandang pagdidisiplina? ano po, kasi sa pagkain, Papa Jack, kapag ka may pagkain pa sa plato, kukuha na, tapos yung parang mauubusan, yung mga ganon, tapos sumasagot, tapos nagsisinungaling na. Ako po kasi, lumaki po kasi ako, nakasama ko yung mga pinsan ko. So, di ko naman po sinasabi na mababait yung mga pinsan ko. Kumbaga, pero takot silang magsinungaling, tapos may disiplina rin sa pagkain, kung ano lang kayang ubusin, yun lang yung kukuhanin. So, lumaki po ako sa ganon. So, parang nasabi ko po dun sa partner ko na gusto ko naman din na maging ganon din naman siya. Kasi, hindi naman tayo forever yung kasama niya. Kumbaga, may makakasama siya ibang tao, tapos kakalakihan niya yung ganon. So, baka mamaya, alam mo yun, Papa Jack, yung hindi naman po yung bata yung maano ng mga ibang tao, yung kung sino yung nagpalaki, kung sino yung kasama. Pero ano ba yun, di ba yan tinuturuan sa bahay? Ilang Parang taon ganun yung po. bata? So, nung time po na nakasama ko siya is 7. 7. Mga gaano ka 7 nakatagal po. sa bahay nila nang mapansin mo yan? May 1 taon na. Okay. Magi-8 na po siya noon pala. Mm. Magi-8 na siya noon nung 1 taon na kami. Tapos pero ako naman po, hindi ko hindi ko pinapagalitan o hindi ko sinusuwa yung bata. Yung sa ex ko po, ko sinasabi. Since siya yung tatay. Kasi nga po, lagi din po kasi siyang wala dahil nga po nangongontrata sa ibang lugar. So, hindi niya nakikita. So, sinasabi ko po sa kanya, yung anak mo ako, ganto ganyan, si mama mo na nakukulitan na, ang tigas daw ng ulo. Ang sabi naman po sa akin ng partner ko, pagalitan mo. Ikaw naman na yung nanay ka na rin naman niya. Karapatan ka naman na din na pagalitan o bawalan siya kung hindi naman din maganda yung ginagawa. So, grateful naman ako, Papa Jack, kasi sa 3 taon naman na pagsasama namin ng bata, malaki talaga yung pinagbago niya. At naman din yung pinagpapasalamat ng nanay, yung lola, yung nanay po ng ex ko na hindi daw na yun nagawa sa apo niya. At sa akin lang daw po natakot, nakikinig. Kaya pagka hindi nakikinig sa kanya, tatawagin ko si mami, ganyan. Para tumino ka, ganyan. So, sumusunod kapag ako na. Kasi lagi ko po sinasabi na hindi para sa amin o hindi para kay daddy mo or kay mami mo na yung sinasabi ko sa'yo para yan sa'yo, para pagka nakahalubilo ka ng ibang tao, yung maayos ka. Sabi ko. Tapos yun naman po, okay naman siya, hanggang ngayon naman okay kami ng bata, gano'n. So ito na po, Papa Jack. Tapos po, magto 2 years na po kami niyon. Siyempre, Papa Jack, ang nagpapaaral po kasi sa bata yung mami. Ngayon po, sinabi ko po dun sa ex ko na dapat ikaw na yung magpaaral kasi since tatay ka naman, ganyan. Sabi ko, or kaya share kayo, ganyan, para at least Papa Jack, kasi tatay siya
Hindi naman palagi na yung nanay na lang yung gagastos sa school, yung mga ganyan, kung ano yung mga kailangan sa school, yung nanay, Mhm. sasabihin ko, ganun. Kasi, Papa Jack, ang naging sistema po kasi pala namin ganito, hindi po kasi sila nag-uusap since naghiwalay sila. Okay. Nung oo. So nung naging kami nung hindi pa po kami, ang nag-uusap is yung mother ng ex-partner ko at saka yung ex-wife niya, para dun sa bata. Hindi po talaga sila nag-uusap kasi lagi daw sila nagka-clash. Ngayon po nung naging kami na po, ako na po yung kumakausap doon sa ex-wife. So Mhm. okay naman po nung una ganyan, pero hindi ko naman po alam na hindi pala totoo yung kung ano yung pakikipag-usap niya sa'kin, hindi naman pala totoo. Kumbaga parang halong kaplastikan lang ganyan, pero ako Bakit sinasabi ko na inaasahan mo ba na na magiging magaan sa loob nun? kasi hindi kasi Papa Jack hindi No, naman no, po no, realistically, do you really think na I mean that the girl will like you? Because if you na do that, you're naive. kasi Papa Jack, nung una naman po kasi nung No, nag-usap no, no, kami, no, no, hindi na point ko eh. Nagigets kita, baka sa harap mo maayos pinapakita. But ang opo, sinasabi ko, did you really expect? hindi po, You should have expected it. hindi nga po. Mm. Tapos, Tapos po, pero ako naman po pa nag-uusap naman po kami nung babae, nung ex-wife po na yung seryoso, yung maayos, yung ganyan. Pero never naman kami po nag-away kasi lagi naman po siya nagpapasalamat sa akin na inaalagaan ko yung anak niya na hindi niya magawa dahil nga po may anak siyang panganay at meron na rin siyang anak ulit. Ganon. So, sa akin okay lang naman pero hindi ko alam na lahat na ngayon hindi naman pala talaga totoo kasi kapag may mga nakakausap ako, may sinasabi pala siya sa akin. So, ako naman, hindi ko siya pinapansin kasi laging bilin sa akin nung pamilya ko na kung ano yung marinig mo, hayaan mo na. Kasi wala naman din mangyayari. Awayin mo. O tapos ano mangyayari? Mag-aaway. Mag-aaway lang kayo. Wala naman mangyayari. So, ang ginagawa ko lang po, tahimik lang ako, hindi ko papansinin. Pero dumadating talaga sa point na may Papa Jack, naiinis ako kasi sabi ko, alam mo, ako yung pakikipag-usap ko sa'yo, totoo eh. Yung pakikipag-usap ko tungkol sa anak mo, totoo. Yung pag-aalaga ko sa anak mo, totoo. Kaya sana, ganun, alam mo yun, hindi naman sa sinabi ko maging magkaibigan. Kasi never mangyayari. Ang sa akin lang, yung maging maayos na kami, Papa Jack, para sa bata. Kasi lagi ko sinasabi na kayo na lang kaya yung mag-usap na mag-ex. Yun, yung silang magulang. Kaso sila naman yung may ayaw. Tapos po, Papa Jack, siguro ito, mga after 2 years na, sinabi ko na, gumawa na siya ng paraan para siya na yung magpa-aral talaga or happy sila, ganyan. So, ito na, ang dami sa loob ng 2 taon na yun, sobrang dami na nangyari, Papa Jack. Tapos, nakapag-decide siya na mag-abroad. okay. Tapos po nung bago siya mag-abroad yung Papa Jack, hindi naman legal yung pagpunta niya. Kumbaga nagpunta siya dun is as tourist lang. Ganon. So doon, tapos alam mo na Papa Jack, pagka yung mga gusto mabilisan, ganon yung ginagawa. So sabi ko, ano ba, kaya mo ba? Kasi nararamdaman ko sa kanya, Papa Jack, na parang mahina yung loob niya na first time niya talagang lumayo. Nang walang kasiguraduhan kung kailan makakauwi. Tapos po, nung nag-aayos kami ng papel, ako kasama niya, Papa Jack. Walang nakakaalam. Kahit sino, even yung mama niya, wala pong alam. Ang ipapaalam lang naman sa mama niya yung okay na, yung aalis na, yung ganon. So, ako po yung kasama. Tapos po, Papa Jack, nung nakaalis na po siya, Diyos ko, first day pa lang, yung pumunta po kasi siya doon sa bansa na pinunta niya, Papa Jack, kasama niya yung mama niya. Kasi yung bansa po kasi na yun, mas madali pong makapasok kapag kasama yung parang either kung may asawa, pwede yung asawa kasama, yung anak, or yung nanay kung walang asawa. So since nga hiwalay nga sila ng asawa niya, yung nanay po yung kasama niya. So nung yung nanay niya yung kasama dun, first day pa lang po nila dun sa bansa na yun, hindi ko na siya makontak. So sa akin naman okay lang, So, sige. wait lang. Parang, Ang umalis ay sila magnanay. opo, sila. Okay. Kasi kailangan po ng kasama. Hindi po siya makakapasok basta-basta.
Baka Kasi po nga, kasi maano kasi sila nga tourist ng ang dating. immigration. Opo, tourist yung dating. So Sige. tapos po ayun, nung ano nun Papa Jack, Mm. yun nga first night, Mm. doon na siya nag-message sa'kin. 'Di umiinom na. Mm. Kasi yung iba kakilala niya na nandun. Kasi halos lahat ng mga nandun sa bansa sa lugar na yun, mga taga dito lang din sa lugar Saan namin. bansa Kasi nga yan? may mga Macau? hindi po Ano, saan? sa Korea. Sa Korea. Oo. Opo. Bakit ba naman nagpunta siya doon? Tapos? Tapos Papa Jack, di yun, inom na. Sabi ko, ano ba naman yan? Inom ka naman agad. Sana tinawagan mo man lang kami. Kasi Papa Jack to. Nung 2 taon, nung mag-iisang taon kami, umalis na kami sa bahay nung magulang, nung nanay niya tsaka nung kapatid niya. Umano na kami, Bumukod bumukod. na kayo. Kasama yung anak. Opo, kasama yung anak. Okay. So talagang So kami, pinangatawan na mo na yung yung pagiging nanay talaga. correct. Totoo Wala po. namang masama Pero kasi walang masama pero doon. minahal ko naman. Walang masama doon. At saka hindi Papa Jack, sabi ko nga po at saka yung mga kaibigan ko, lagi nila sa akin sinasabi na kahit saan ka magpunta, may kasama na yan. +1 na yan. So, kailangan tanggapin mo. Sabi ko, wala, tinanggap ko naman So, ayun nga po, bumukod kami. So, masaya naman. Nagtatrabaho siya. Lahat naman ng sahod niya sa akin. So, naramdaman ko naman na asawang-asawa talaga, Papa Jack. So, sabi ko, parang siya yung tumupad ng pangarap ko na magkaroon ng asawa. Yun nga lang, hindi kami makakasal kasi nga, kasal siya. Tapos po, nung nakaalis na siya, doon yung nagsimula yung lahat, parang nagbago. Umalis siya October, tapos mga November pa lang, or December, malaki na yung pagbabago, Papa Jack. Kasi, may one time po nun na meron siyang kasama dun sa bahay na taga dito lang din po sa amin. 2 lang po sila. Ngayon po, di ba sabi ko nga po sa inyo, yung lugar na pinuntahan nila yun, maraming taga dito sa amin. So parang ilang minutes lang yung pagkita, ganyan. Tapos may kasama nga po siya sa bahay na lalaki. Medyo may edad naman din po. So, okay sa akin, ganyan. Ako po kasi, expect ko talaga, Papa Jack, kasi yung nandito pa lang siya sa Pilipinas nun, alam mo yung planado na, na yung goal namin. Na mag-iipon lang siya, magbabayad lang siya ng utang dito kasi yung pag-alis niya kasi Papa Jack, sobrang laki nung ginastos kasi nga syempre hindi naman po legal Kumbaga may nagpa-alis lang po. So, 250 po yung nagastos pagpunta doon. So, nung sabi niya po sa akin, pag nakabayad na tayo ng utang dyan sa Pilipinas, bibili na tayo ng lupa kahit maliit, parang ganyan, sa makapagsimula. Kaya yun naman kasi yung goal. Kaya siya nagpunta doon. Laktaw ko magkwento no? Bumalik ka ulit ng Pilipinas, no? Hindi po, sabi ko po. Sige. Yung pag nakapagbayad na siya ng utang dito sa Pilipinas. Kasi dito po siya may utang sa Pilipinas, Papa Jack. Kasi inaantay kong kadugtong ng nagbago na siya Hindi ba naman dyan, ayun nga po, October siya umalis. Tapos nga po, mga December, nagbago nga po siya. Tapos nga po ngayon, may kasama nga po siya sa bahay. So ito po, mga ilang linggo lang, may naririnig akong babae sa bahay. Sabi ko, sino kayong kasama? Sabi ko, meron ba kayong kasama dyan? Ayan. Tapos lagi isang sabi, wala. Tapos kasi ang routine namin yung Papa Jack, kapag may trabaho po kasi siya doon, nakapaghanap po kasi siya ng trabaho Tapos po, ang routine po kasi talaga namin yan, hindi na po yan mag-chat ng umaga or papasok siya kasi nga po, pagka gano'n, dahil nga po winter nang pumunta siya nun, nahirapan siyang mag-chat kasi nga sobrang lamig na daw po. So, ang namin, hindi naman totoo yun? Hindi po ba? Pindutin mo lang telepono yun. Tapos po, nag-message lang po siya sa akin kapag break time niya, tapos lunch, tapos pagka uuwi na po siya ng hapon, ganyan. Ganun yung routine namin. Tapos napansin ko lang po na
parang nung mga ilang linggo, nabago na gabi na siya minsan tumatawag, ganyan. Eh, 'di ba 1 hour lang naman po yung pagitan natin, 'di ba sa kanila advance lang po sila ng 1 hour. Mhm. Tapos po, tapos kapagka mga gano'ng oras din nagvi-video call kami, 'pag nagsasalita ako o kaya nagsasalita siya, minsan pinapatay niya. Tapos sabi ko, "Eh, bakit ka ako?" Tapos hindi na siya magcha-chat Mm. nun. Tapos sabi niya, "Wait lang," ganyan, ganyan. Tapos po, ngayon po, napansin ko na parang palagi na lang akong gano'n. Ngayon po, Papa Jack, mayroon po Mm. kasi akong kaibigan na yung asawa po kasi nung kaibigan ko, pinsan niya na Okey. nasa Korea din. Mm. Tapos iyak po ako na iyak. Sabi ko, "Ano ba yan? Bakit nararamdaman mo ba na may babae?" Sabi ko, "Grabe naman. Parang wala pa naman siyang ilang buwan doon. Magkakaroon agad ng babae." Mm. Pero 'di ba po, Papa Jack, sabi naman po nila, pagka gano'n may instinct naman talaga yung babae kapag pagka meron o wala, gano'n. So ako naman po, wala naman talaga ako nararamdaman at saka malaki po yung tiwala ko sa kanya. Mm. Yun po Mm. talaga at saka yun naman po yung sinabi niya sa akin na Ang tagal nung magtiwala ka lang sa kadugtong, akin. may siningit ka na naman, Nahihirapan ako pagdugtungin yung kuwento Alam mo, mo. Papa Jack, gusto ko talaga maging perfect yung ano ko, yung kwento kasi alam kong Sabagay. maano mo ko eh. Sige. Tapos, Mm. hindi, yun nga po. Nasaan na ba ako? Ang dami mo kasing segue, oo. May Tapos, babae yun nga. nagsasalita, okey, may Okay, may babae. babae nga po. Oo. Tapos yun nga po, may kinausap ko nga po yung umiyak nga po ako dun sa asawa ng Mm. pinsan niya. Ganyan. Sabi niya wala naman siguro kasi di naman siya ganon, ganyan, ganyan. So, mga ilang linggo ulit, sabi ko parang may ano ulit. Tapos nakakilala ko na kung sino yung babae kasi nagsabi na siya sa akin, yung ex ko. Sino yung Nagsabi na siya sa babae? akin kung sino yung babae. Yung babae po kasi na yun, girlfriend po yun ng pinsan niya doon. Okey. Ngayon po, okay, sige, parang parang ako nabunutan ng tinik na okay, hindi naman pala sa kanya, ganyan, ganyan. Mm. Ba ba Nag-ano lang ako. Pero sa kanila nakatira kasi, Papa Jack. Mm. Sa kanila nakatira. Sabi ko parang ang pangit ng mga sitignan na wala naman diyan yung pinsan mo tapos siya yung babae na nandiyan nakatira. Tapos Okey. kayong dalawa ng Silang dalawa lang ng babae nakatira sa iisang bahay. kasama po yung ano, yung 'di ba dalawa po sila sa bahay, Yung yung nakakatandang ex ko. lalaki. Opo, at saka opo, Mm. dalawa lang sila. Mm. Kasi bago lang din po kasi yung babae na yun sa Korea, parang Mm. parang isang buwan lang pa lang din So, po nung doon. Tapos nagdesisyon siya na patirahin yung babae sa tinitirahan niya, hindi siya nag-abiso sa'yo? hindi po, Okey. hindi po. Okey. Noong time na 'yan Tapos na po, ikaw nag-aalaga nung anak niya? yes, sa akin po, Papa Jack. Okey. Okey. Tap Tapos po, okey, sabi ko nung nalaman ko naman yun, 'di patuloy pa rin, kumbaga, Mhm. tapos na yung ano na yun dahil hindi naman namin dapat Mhm. pag-awayin kasi nga hindi naman sa Hmm. kanya, ganyan. Tapos pero, mga ilang buwan lang din ng Papa Jack, napapadalas na yung away namin. Kasi Hmm. hindi ko po alam kung ano ba ako, sobrang OA lang ba ako, ganyan. Kasi Papa Jack, parang mas madalas yung inom niya kaysa sa pakikipag-usap niya sa'min ng anak Mhm. na. Hmm. Tapos sabi ko, tatanungin ka ako kita, "Ano ba yung pinunta mo diyan?" Kasi sabi ko, akala ko pagpunta mo diyan sa Korea, mababago yung sistema mo dito na grabe, madaling araw ka na uuwi, umaga ka na uuwi, hahanapin kita kung saan. Pero hindi eh, mas lumala ka diyan kasi hindi tayo magkasama. Nagagawa mo yung gusto mong gawin. Ah, Puwede mo sabihin sa akin na natutulog ka na pero hindi naman pala. Napapadalas yung inom niya. Sabi ko, Mm. unahin mo yung mga bagay na kung ano yung goal ba na kung bakit ba siya nandun, Papa Jack. Magtrabaho siya, okay lang naman uminom pero wag mo naman araw-arawin. Iyon ba yung gusto kong pang ipaliwanag po ba sa kanya na Mhm. hindi ngayon maintindihan. Ngayon po, nagsabi na po ako sa nanay niya. Sabi ko, "Ma, hindi po nakikinig sa akin yung anak niyo, baka sa inyo po makinig." Mm. Sabi ko, "Ang sa akin lang naman po kasi, Ma, paano po yun, hindi pa siya nakakabayad ng mga pinagkakautangan niya dito. Tapos baka mamaya magkasakit siya, uuwi siya ng Pilipinas, may sakit pa siya, tapos di Mm. pa siya nakakabayad. Alam mo yung Papa Jack, or baka mamaya, mahuli sila doon, papauwi Mm. siya ng wala siyang dala na kahit ano, Mm. at may utang pa siya. Yun ba yung hindi, sabi naman po sa akin ng nanay niya, o di sige, siya yung bahala, gano'n. Pero hindi rin naman po nakinig. Mm.
Papa Jack, 'tong ex ko na 'to, matanda po ako ng 4 na taon. Naku, masiningit ka na naman talaga. Hindi, inano Mm, ko lang, mm. inano ko lang, Papa Jack, kasi baka mamaya kasi parang sinasabi po Sige, kasi ng iba back na, to "Ay the hindi kasi." story. Oh, back to the story. O game, oo. Tapos yun nga po, napapadalas na yung ano, yung pag-aaway Mm, namin. Ngayon, Papa Jack, pagka mm, nag-aaway kami, kinabukasan parang walang nangyari. Okey, sige, parang kasi mm. ako naman papatawarin ko, ganyan-ganyan. Noong time na yun, 2 Tapos taon na kayo, 'di ba? opo, Okey. 2 taon na, Jack. Tapos Nakikinig ako nun, Papa Jack, nakikinig ako ng maayos, eh. Kasi 2.5 years kayo, eh. 6 months na siyang apa, nasa abroad. Eto mga nasa TikTok nanonood, 'di kayo nakikinig, 'di niyo alam yung details. Puro kasi kayo kuda ng kuda diyan. Tapos, o game. Game. tapos po nun, eh, yun nga po, lagi nga po siyang inom, yun lagi ko siyang binabawalan. Sabi ko wala naman wala namang masama na mag-inom ka, wala naman, 'di naman kita pinagbabawalan. Mm, Pero grabe naman, wag naman everyday. Sabi ko, "Ano ba yun?" Sabi ko, paano 'pag nagkasakit ka? Wala naman ikaw makakasama diyan na mag-aalaga sa'yo diyan, eh. Yung mga kasamang mag-inom hindi ka aalagaan yan kasi sa saya ka lang nila gusto samahan, gano'n, Papa Jack. mm, Tapos po, siguro naiirita siya na, ginagawa mo akong bata, ganyan, ginagawa mo akong hindi nag-iisip dito, alam naman daw niya yung ginagawa niya. Sabi ko, oo nga, alam mo yung ginagawa mo, pero hindi mo alam yung mga bagay na pupuwedeng mangyari kasi. Baka lagi ko sinasabi kasi, Papa Jack, baka mamaya magkasakit ba siya? mm, Tapos po sabi ko, tapos kapagka uuwi ka kako galing ng trabaho, imbes ka ako natawagan mo muna kami, o kamustahin mo man lang ba yung anak mo, kamusta yung school, okey ba yung ginagawa sa school, gano'n. Eh, hindi, eh. Ang pagkatatawag ka sa'min sasabihin mo sa'min na mamaya na lang ikaw tatawag kasi, ah, mag-iinom ka, magsa-shot ka muna, ganyan. Eh, mm, kilalang-kilala ko na po siya na kapagka nag-inom siya, hindi na siya mapipigilan hanggang sa malasing na siya, hindi na siya makakatawag. So, nakakatulugan na po ng anak niya yung hindi niya pagtawag. mm, So, tapos pagka kinabukasan, yun nga po, parang okey na naman. Sinasabihan ko po siya ulit, sabi ko na, "Puwede ba kung ako ayaw mo akong kausapin, sana yung anak mo na lang." Kasi sabi ko, hindi yan sanay ng hindi ka kasama. Sana naman araw-araw tatawagan mo siya kahit na ilang minuto man lang, makita ka niya, makausap ka man lang niya, kamustahin mo siya sa school, ano ba ginagawa niya. Eh, alam mo yung Papa Jack, tatay siya, eh. At mm. saka hindi nga sila sanay na magkahiwalay dalawa. Kasi mula bata, 'di Dapat ba, siya yung ano. siya po yung nag-aano. Kaya sabi ko, hindi kita ma-gets, bakit parang parang naging ano ka diyan sa Korea, parang kang nakakawala. Mhm, Lahat ng gusto mo parang gagawin mo, gano'n. mhm, Tapos umabot po, Papa Jack, na sabi niya napapagod na daw siya, ganyan-ganyan. Sabi ko, "Saan ka napapagod?" Sabi ko, "Napapagod ka kakabawal ko sa'yo? Eh, para naman kako sa'yo yun." Sabi kong ganyan sa kanya. Tapos, okey, eto na, Papa Jack. ano 'yan? Nung nung 5 months na siya doon, Mm. may na okey, alam ko matalino ka, Papa Jack, mag-gets mo 'to. Hindi ka Merong sure. Minsan oo, hindi, minsan wait mahina din lang. utak ko. Oo, Kasi ganito, Papa Jack, oo, sige, nung May 15, Mm, tumawag sa'kin yung ex-wife niya. okey. Out of nowhere, Papa Jack, kasi Mm, nagcha-chat lang naman kami ng dati niyang asawa kapag tungkol sa bata, yung may mm. kailangan sa school, Kumbaga ganyan-ganyan. yun lang So, yung yun ano lang. niyo, transactional lang talaga kayo? Yes, opo, Okey, yun lang. oo. Tsaka pagka Friday, ihahatid Mm, dun sa bahay nila kasi sa'kin nga po nakatira, eh. So, yun lang po. Ta's nagulat po ako, tumawag siya na wala mm, naman kaming pag-uusapan. mm, Ngayon sabi ko, "Eh, bakit ka ako?" Sabi niya, "Ay ano, parang ano nga pala yung tungkol sa about po sa school to, ng anak." Sabi ko, "'Di ba mm, napag-usapan na natin 'yan nung nakaraan?" Sabi ko ganyan, "Sinabi ko na sa'yo 'yan, yung tungkol diyan." Ganyan. Sabi niya, mm, "Oo nga pala 'no." Ganyan, ganyan. Ta's siningit niya, um, ano, parang magdamag ba kayo magkausap ni ano, 'yon, nung ex ko, Papa mm, Jack. mm. So, nagulat ako, sabi ko, "Bakit?" Sabi ko, "Hindi." Bakit niya Sabi ko, concern yun, gano'n, oo. naisip Kasi ko ex naman, siya, eh, hindi. oo. Opo. Sabi ko, Mm, "Hindi. Eh, bakit naman kami mag-uusap magdamag, eh, nagtatrabaho yung tao do'n." Sabi ko, "Ang routine kako namin 'yan."
pag-uwi lang, break time niya at saka pag-uwi lang ng hapon, ganyan. Sabi niya, sabi ko, bakit? Kasi syempre, Papa Jack, hindi naman ako eng-eng para hindi ko anihin na, bakit mo yun tinanong? So, sabi ko sa kanya, bakit ka ako? Sabi niya, wala lang, ganun siya. Sabi niya, wala lang, kasi, akala ko nakakapag-usap kayo ng magdamag. Sabi hindi nga ni, di ba? Kasi may trabaho. Tapos, sabi niya kasi, alam mo, nagpapahaging na siya, Papa Jack. May pahaging na siya. Ngayon, kinabahan na ako. Sabi ko, ano ba yung bisa sabihin kay? Sabi ko, sabihin mo na. Ngayon, ang sabi niya sa akin, hindi na, bibigyan na lang kita ng clue. Parang ganon. Nako. Oo, ng clue, ganyan. Sabi ko, huwag ka na mag-look-look ka pa dyan. Sabihin mo na ng diretso. Naging game show tuloy yung buhay niyo. Tapos, nagpahiwatig ka na, ayan na yun. Ba't di mo pa ituloy-tuloy? Tapos, ayaw daw niya sa kanya manggaling. Ganun. Ayaw mo pa talaga sa'yo manggaling yan, ha? Ikaw nga yung unang tumawag. Ikaw yung tumawag, oo. Oo, ikaw yung unang tumawag sa akin. Walang ibang tao tumatawag sa akin. Sa ituloy mo na yung kwento. Sige na, tapos, Putol-putol, Tapos po, nung ayoko sa akin manggaling, ganyan-ganyan. Sabi ko, di sige ka ako, ganyan. Alas 12 to. Hindi. Alas 12 to ng tanghali, Papa Jack, nung tumawag siya sa akin, Okay. 12 siya tumawag sa akin ng tanghali. Ngayon, bago pa man din yan, sinabi niya sa akin na, kasi may nakakita kasi doon, lang daw sa kanya, chika. May nakarating lang daw po sa kanya na tong lalaki may kasama daw doon na babae sa isang parang 7-Eleven doon, Papa Jack, sa Korea, ganyan. Baka 7-Eleven talaga yon, hindi parang. Hindi, wala na. G21? G21. Mga ganon, G21, Circle K, yan yung mga doon mga ganon, opo. So, siyempre, Papa Jack, kinabahan na po ako. Kinabahan na ako dun sa ganon. Tapos po. GS25 pala. GS25. Yun, sorry. Sino si G21? Hindi ko din alam. Basta, malapit naman. Tapos po yun, Papa Jack, may kasama nga daw po. Nung nalaman ko. So, sa madaling sabi, parang yung wifi parang concern sa'yo. Hindi ko po yan masabi. Wait lang, Papa Jack, kasi ito yung kwento. Kasi, gigil na kami, ha? Hindi ko lang. Sorry. So, yun nga. Tapos parang, nawala tuloy ako, Papa Jack. Ay, sorry naman. Hindi, tapos yun nga po, nung sinabi niya po yun sa akin, hindi muna ako nag-chat doon sa partner ko. Kasi gusto kong makonfirm ganon. Na kung sino ba yan, ganon, kung sino, ayoko muna siyang i-chat ng ganon. Ngayon po, Papa Jack, meron po akong chinat na taga doon, na doon din po nagtatrabaho sa Korea, na feeling ko, makakasagot din ng tanong ko. Kasi parang pakiramdam ko kasi, Papa Jack, yun yung nagsabi sa ex-wife Kasi nga, di ba, tulad na sinabi ko, magkakalapit lang dito. Sige na, tuloy mo na, okay na, tapos, babalik ka na naman sa dami. Maraming taga doon na taga dyan. Sige na, tapos, Tapos yun po, nung chinat ko po yun, sinabi ko na meron lang akong gustong itanong. Tapos sabi ko, pwede ba natawag? Sige. Sige na, ano yung napag-usapan nyo? Huwag mo na ikwento yung mga tumawag ako. Tinanong ko pa siya. Nag-usap kayo, ano na pag-usapan nyo? Kasi nga ba, tumawag ako nun, sinabi ko sa kanya na, tinanong mo. Tinanong mo. Okay, tinanong mo. Anong sabi sa'yo? Pero hindi naman direct pa. Anong sabi sa'yo? Anong sabi sa'yo? Ang tanong ko po kasi nun, Papa Jack, kung nakakasama po nila doon yung ex-partner ko. Ang sabi naman po nila, hindi. Tapos ngayon, nagkunwari lang ako na basta sinabi ko lang po sa kanya ganito. Kasi sinabi kasi may nakapagsabi kasi sa akin na may nakakita sa kanya dyan na may kasama siyang babae. Ganon. Ano sabi? Nagsalita na siya. Sinabi niya po sa akin na, sabi niya, oo, pero hindi naman namin alam kung babae niya yun. Kasi, parang... So, sa madaling sabi, shortcut tayo. Sa madaling sabi, nag-confirm siya na may balita nga may kasamang babae.
Totoo, Okay, totoo yung okay. Oo. nakita, Oo, oo. oo. Tapos po, ngayon, 'di tumawag ulit po sa'kin yung ex-wife. Mm. Tapos yung tumawag sa'kin, ano kasi umiiyak na ako nun Papa Jack, ta's sabi ko hindi pa rin ako naniniwala kasi kilala ko Oh, na hindi tumawag naman sa'yo siya yung gano'n at dapat ex-wife. Oh, ikaw. tumawag sa'yo yung ex-wife. Huwag mong putulin. Oh, nag-usap Ay naku, kayo. tumawag Ano, tumawag sa'kin yung ex-wife Papa Jack kasi nga oh. sinabi niya nga po kasi sa'kin na bakit daw hindi ko din daw po tanungin yung asawa ng pinsan nung partner ko. Yung Mm. sinasabi ko po sa inyo kanina nakausap ko yung babae. Okay, okay. Oo. Ngayon, tinawagan ko yon. Mm. Kasi parang sabi ko parang baka mamaya may alam din 'to. So tinawagan ko din po 'yun. Mm. Sabi ko, "Meron ka bang alam?" Sabi niya, Mm. "Anong alam?" Sinabi ko nga po 'yun na, "May alam ka na ba?" Sabi ko, "Wala ganyan, ganyan." "Ano ka ba? Sasabihin ko sa'yo dahil sa'yo ako, ganyan, ganyan. Hindi Mm. ako papayag dahil babae din ako." So ito na Papa Jack. So Mm. pagkatapos nun po, 1:00 ng gabi dito, nakausap ko na po yung nanay nung partner ko. Kasi Okay. sinabi ko na po sa kanya Oh, nakausap mo yung nanay. Ano sabi ng nanay? na hindi siya naniniwala kasi alam niya hindi gano'n yung anak niya. Okay, dininay ng nanay. Kung Okay. Oh. At kung totoo man daw na may kasama babae o baka mamaya daw kasi kasamahan sila sa trabaho or kakilala lang, ganyan. Okay. Sa madaling sabi, dininay So, ng okay. nanay. Mm. Okay, okay. Tapos po, Mm. tinanong naman po ako ng nanay niya kung bakit nakausap mo na ba si yung anak nga po niya. Sabi ko hindi pa po, hindi alam naman po siyang alam na meron akong nasagap na ganitong balita. Tapos sabi niya, sige hayaan mo ako yung kakausap. Ngayon nung nakausap niya, tumawag naman po sa akin yung nanay. Ang sinabi naman na hindi naman totoo na babae niya yun dahil may reason kung bakit nandoon sila. Okay. Okay. Tapos po, akala ko hindi tatawag sa kanya yung partner ko para mag-explain, pero tumawag naman siya. Tumawag. Ano Nung sabi? tumawag siya, sabi ko, alam mo na. Oh, ano sabi? Ano sabi? Sabi niya po Wag mo sa nang akin, wag mo nang para- wag mo nang basahin yung script. Ang sinabi ko kaya, sinabi niya, ano sabi? Okay, game. Ang sabi niya po kasi sa akin, Papa Jack, ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit nandun yung babae. Okay. Kasama namin yung babae na yon at yung asawa niya sa trabaho. Kaya siya nandun kasi ako yung unang nandun dahil may bibilin ako. Ngayon meron siyang iaabot sa amin na card. Sa kanilang kanilang mag-asawa, dahil nga mag-asawa sila sa trabaho, isa kanya iaabot. So, syempre, Papa Jack, ayoko pa rin naman din maniwala. Ngayon, ang ginawa niya sa akin, okay, hindi ka pa rin naniniwala, o ito yung conversation namin. Kasi pala, Papa Jack, ewan ko lang po kasi hindi naman daw po talaga masyadong ginagamit ang messenger doon. Kasi more on parang Kakao-talk, parang ganyan. Kakao-talk, ganon. Tapos, sabi ko, okay, sige kakao. Nung sinabi niya naman yun sa akin, Papa Jack, yung conversation na yun nung babae, na makikita nga sila at pupuntahan siya doon para nga iabot yung ID. Same naman doon sa date na sinabi ni ex-wife at saka nung conversation. Okay. April pa to. Sa madaling sabi, may proof siya na wala lang yon. Nawala lang yon. Okay. Kaya lang na parang nasaktuhan lang, Papa Jack ba? Nasaktuhan lang na nandun yung babae, ganon. So okay. Di napagbigyan ko na naman na siguro nga at saka nga may tiwala nga po ako na okay sige wala naman na paliwanag ganon. Tapos po ito po Papa Jack. Nung 12:00 ng madaling araw, nag-check po ako ng phone ko. May nakita po akong message request. So dami account po ito. Okay. Parang Korean na name ganyan. Ang nakalagay po doon na hindi mo alam na nakikipag-live-in na dito si yon yung lalaki. May babae dito yan. Bakit hindi mo yan itanong sa pinsan niya? Na ganon. Basta yung mga message na yun, Papa Jack. Kung ano po yung sinabi sa akin ex-wife, iyon yung nasa dami. Nabasa ko lang po yung message na yon 12 a.m. Pero yung sinad niya sa akin yon is 10 o'clock nung umaga. Okay. Di ba po 12:00 ng tanghali tumawag sa akin yung ex-wife. So parang feeling ko, baka hindi kaya siya to. Kasi parang atat na atat yata. Baka siguro iniisip niya na, parang hindi pa nag-hysterical tong babaita na to. Parang tawagan ko na nga, hindi yata nababasa yung message, ganon. So, fast forward, Papa Jack, parang laging, nag-aaway na nga kami, tapos lagi ko sa kanya sinasabi na, sabi mo na kasi sa akin kung talagang meron ka ba dyan, may babae ka ba dyan, kasi hindi ka na tulad ng dati .
Tapos parang naiirita siya sa mga ganun ko, Papa Jack. Sabi niya, hindi ka magtiwala, ganyan-ganyan. Mm. Eh, Papa Jack, syempre mararamdaman ko naman din na para bagang minsan minsan ba ayaw niya akong kausap kasi madalas nga po siya nagiinom, mas gusto niya na mag-inom na lang, yung ganyan. Eh, yung sagot niya naman po sa akin, napapagod daw po siya sa trabaho dahil sobrang hirap nga daw po ng trabaho doon. Eh, ako naman po, naiintindihan ko naman po siya, pero ano ba naman po yung araw-araw naman siya tumawag kahit na ilang minuto lang naman. Tapos, hindi yan po, Papa Jack. Tapos po, nung May 22, ay May 21 po, naungkat na naman po ulit yung nakita siya ng babae. Sabi niya po sa akin, sino ba yung nagsabi sa'yo niya? Nagiinom po siya nito, Papa Jack. Okay. Sabi ko, di ka ako yung ex-wife mo. Sabi ko, wala naman tumatawag sa akin kundi iyon Sabi ko ganyan sa Nagulat kanya. ba siya nung sinabi mo yun? Hindi po, kasi ugali. Ina po talaga siya, yung ex-wife. Kasi, yun nga po, sabi niya, ikaw alam mo naman yung ugali nun, ang dami-dami na nun ginawa sa atin na paninira, naniniwala ka pa. Okay. So siguro kasalanan ko rin po na nagpapaniwala nga po ako ganyan. Sabi ko, yung kwento naman kasi parang totoong-totoo naman, na nakikipag-live-in ka na daw dyan, may babae ka daw dyan, ganyan. Tapos po, sabi ko, hayaan na natin. Sabi ko, ganyan, tapos naman na rin Di ba, May 15 nga po nangyari yun. Sabi ko, tas May 21, nagbanggit na naman siya ng ganon. Sabi ko, hayaan mo na, tapos na. Hindi ko na nga ako iniisip, tsaka may tiwala naman ako sa'yo, ganon. So, sabi niya, sige na, matutulog na ako, bukas na lang, tawag ako, ganyan-ganyan. Okay, ito na, May 22, Papa Jack. Di siya nag-chat sa akin. Di ba, ang routine nga po namin, pag break time po namin, tumatawag siya. Tapos kapag hapon, matawag din siya pag uwi na. Tapos po, hindi siya tumawag tong mga 6:00 ng gabi. Ngayon, sabi ko, nakauwi ka na ba ako? Sabi ko, ganyan, kumain ka na dyan, ganyan. Tapos bigla po siyang tumawag. Tapos nagiinom siya ulit, Papa Jack. Tapos, sabi niya sa akin, pwede ba ako mag-open? Sabi niya ganun sa akin. Kinabahan ako, baka yung i-open ito. Totoo nga may babae siya. Pero nung naman po nun, sabi ko, naman, syempre, kanino ka ba mag-open? Syempre sa akin. Tama. Tapos, pero kinakabahan na po ako nito. Tapos, una niyang tanong sa akin, Papa Jack, mahal mo ba talaga ako? Yun yung sabi niya. Tapos, sabi ko, syempre naman, hindi naman ako magtitiis ng ganun katagal na sobrang grabe yung pagpapahirap mo sa akin. Hindi naman ako magtatagal kung hindi kita mahal. Tapos, ang pangalawa niya po, sinabi sa akin, wala na daw po siyang nararamdaman sa akin. Ako? Sinabi niya yun? Opo. Kasi sabi niya, ang salita niya po wala na kasi ako nararamdaman. Yung sabi niya. Sabi ko, hindi, sabi ko, dasing ka lang. Inaano ko pa din. Kumbaga ayaw mong tanggapin. Opo, ayaw ko po talaga tanggapin. Kasi Mama Jack, sobrang dami ko na rin kasing sakripisyo na ginawa Kasi noong time na yun, para mag-isang taon mo nang alaga yung, hindi, mag-6 months na, di ba? Naalaga mo yung anak. Tapos, hindi, Papa Jack, simula nung magkasama kami, ako na nag-aalaga. Hindi, yung kayong dalawa lang ng bata. Alis siya di ba? Kumbaga, solong alaga mo na. Hindi, Papa Jack, kahit magkasama kami, ako talaga din Hindi, nung umalis siya. Provider. Anong umalis siya? 6 months. Yun nga. Yun point Solo. Solong sa'yo nang iniwan. Okay, tapos. Opo. Siyempre, tas ang dami din yung gulo na nangyari sa amin, ganyan, na natahimik yung buhay ko dati, na pumasok ako sa ganon. Sabi ko, lasing ka lang, ganyan. Sabi niya, ayaw daw niya ako lukuhin kasi ayaw naman daw niya na ipagpatuloy pa yung relasyon kung alam niya naman daw na wala na daw siyang nararamdaman. Kasi ako pa syempre, Papa Jack, wala naman akong trabaho. Kumbaga, talagang sa kanya kasi ang sinabi niya sa akin, dyan ka lang, kaming alagaan mo yung bata, ako yung bahala sa inyo, gano'n. So ako, panatag ako ba? Talagang full-fledged housewife ka ng time na yan. Opo. Tapos, ngayon Papa Jack, sabi ko sa kanya, pag lasing lang siya, pag-isipan niya, gano'n, matagal niya na daw pong pinag-isipan. So parang in state of disbelief ka nung sinabi niya yun. Opo. Tapos ang masakit ba kasi nun, Papa Jack, sinabi niya kasi sa akin, nasa Pilipinas pa lang daw po siya, pinag-iisipan na daw po niya yun. Masakit yun, ha?
Mm. Ibig sabihin, Sabi kasama na sa pag-alis niya ng Pilipinas, yes, yung mag-move on. opo. Pero bakit nga iniwan pa sa'yo yung anak kung yung kumbaga kung naisip niya gano'n, 'di ba? Si Kasi siguro Papa Jack, tulad nga po ng sinabi niyo na nag-iisip siya, siguro baka iniisip niya ba baka mamaya, maging okey pa, Mm, mabalik yung nararamdaman niya tulad ng dati, yung gano'n. mm, Kaso nga lang 'pag sinasabi ko sa kanya na ano yung ano ano doon yung niloloko mo na lang ako, yung nagpapanggap ka na lang. mm. Kasi ako wala, ginagawa ko yung part ko. Sabi mo mahalin ko yung anak mo, Ginawa mo ituring kong naman. anak, ginawa ko. Mm, Tanggapin ko yung anak mo, ginawa ko. Tanggapin kita na kahit mm, kasal ka, na hindi mo mabigay sa'kin yung kasal na gusto ko, tinanggap mm, ko. mm, Tapos sabi ko po sa kanya, wala saan yung totoo dun sa pinakita mo sa'kin nung nasa Pilipinas ka. Sabi ko parang ang hirap. mm, Bumubu kasama mo akong binubuo yung pangarap. Sabi ko ganyan, tinulungan kita, makaalis ka. Ako yung nag-ayos ng lahat. Tapos ngayong okey ka na, parang wala na akong halaga sa'yo, gano'n po ba. mm. Kaya ang masakit talaga sa'kin Papa Jack, tapos po, ngayon, binigyan niya ako ng pera. Sabi niya po sa'kin, Parang "Bibigyan ano, kita parang ng panimula mo." panimula, oh. Yes, Magkano? ng panimula. Magkano? 50 po. 50,000? Opo. Ano sabi mo sa kanya? Kulang 'to, gumanon ka? Hindi naman Papa Jack. Sa Tin sarili ko lang po yun. tinanggap Kasi, mo? Kasi parang tinawaran niyo yung ano mo, 'di ba, yung pagmamahal mo. Para lang yun nga po. oo. Pero Yun nga tinanggap po sabi mo? ko, tinanggap ko yun Papa Jack Oo, kasi kailangan ko sabagay, Kasi oo. umuupa ako ng bahay. Mm, Alam niyang umuupa ako. Yung mga bills, alam niyang meron. mm, Kasi sabi ko, paano ako makakapag-start? Sabi ko, ang pangako niya pa sa'kin, ibibili niya ako ng laptop, ganyan, para mm, makapag-start, para meron ako pagkakalibangan. Sabi ko, 50,000 lang ba yung halaga ko sa 3 taon? mm. Ano sabi niya? Sabi niya, hindi naman daw po ganun. At saka na lang naman daw po gusto niya daw po makapagsimula ako. Sabi ko, oo nga, naiintindihan ko yun. Pero naiintindihan mo din ba ako na hindi naman ganun kadaling maghanap ng trabaho? Mm, Sabi ko, inano ko yung buhay ko, papadyak yung 3 taon sa kanila mag-ama. Nakalimutan ko yung sarili ko na dalaga pala ako. May buhay pala ako dapat na iba. Tapos po, ang masakit pa nun, Mama Jack. Ako siguro nga, dahil nakapag-iwalay na siya, wala na siya pakialam sa akin. Pag nag-iba siya ng Facebook, kaya hindi ko na siya paano mabesi. yung bata, yung anak niya? Anong nangyari? Yung bat, kasi di ba Papa Jack nagbakasyon, di ba po? Nung nagbakasyon po kasi, Hmm, nung March, nung April, hindi andun na po sa Mami. hindi na bumalik sa'yo? Bumabalik po siya sa akin, pero weekends na lang. Ah, Tapos po, ang ano pa namin doon, Papa Jack, plano pa po namin doon total po, ang total po siya po yung magpapaaral na. Sabi niya po sa akin at magtatrabaho naman po ako dito sa bahay. Ang mm, sabi niya po, isa doon na lang po sa nanay siya mag-i-stay. Doon na siya sa mm, school, gano'n. Tapos parang baliktad, Papa Jack, sa akin na yung Biyernes hanggang Linggo, gano'n. mm, Parang baliktad ang nanay na mag-aasikaso sa kanya sa school. Sa akin naman po okay para mm. at least po ba mapokusan ko naman yung paghahanap ng trabaho, gano'n po. At saka hindi ko siya maasikaso kung magkakaroon ako ng trabaho. Puwede ka lang umuwi Tapos sa ano, sa mga magulang mo. hindi, ito nga po syempre, nung naghiwalay kami ng Papa Jack, syempre hindi ko pa po tanggap. Kasi matigas talaga yung ulo ko. Kumbaga, hindi sila nagkulang ng pagsasalita sa akin na wag na Mm, yan. Magiging magulo yung buhay mo. mm, Pero sumugal pa din ako, Papa Jack. Kasi syempre, mahal ko. Hindi ako nakinig. Kaya nung nagwalay po kami, hindi pa po talaga nila alam. Ako lang po dito sa bahay. Hindi ko pa alam kung ano yung gagawin ko.
Tapos po, hindi nga po niya, ala na po siyang Facebook, hindi na po ginagamit yung dati. Tapos, kinakausap po yung nanay niya. Sabi ko, nakikiusap po ako sa inyo na kapag nag-message siya sa inyo sa bago niyang Facebook, sabihin po niya sa akin. Tapos po, ayun, parang after 2 weeks, nagkaroon siya ng bagong Facebook. Nag-chat naman po sa akin yung nanay. Sabi niya sa akin, tumawag na si ganyan, ito yung Facebook niya na bago. Pero nung nalaman ko yung Facebook ng Papa Jack, hindi po ako nag-chat. Kasi hindi ko po alam yung sasabihin ko. Alam kong matagal na, pero nung May 22, isang buwan na mahigit. Pero Papa Jack, nahihirapan mo talaga ako tanggapin. Kasi parang... Nandiyan ka pa rin sa bahay na kung saan na ano? Nandiyan ka pa rin sa bahay na kung saan tinirahan nyo nung nandito siya? Hindi na po. Hindi na po. Asa ka na Bago na ngayon? po. Ibang apartment na po, Papa Jack. Ba't di ka umuwi sa magulang mo? Hindi kasi, Papa. Hindi rin kasi kami, ni mama ko. Kumbaga parang, pero hindi naman din po kapag magkasama kami sa bahay. Lagi kami nagka-clash. Gano'n. So ako, mas nipili ko na lang din po na mag-isa na lang, Papa Jack. Kasi kami dalawa naman po ng mama ko yung mag-away. Kailan ka umalis din sa bahay na yon? Nung 30 years old ako, Papa Jack. Hindi. Doon sa... Ano ba? Sa pinag-live-inan nyo. Nung umalis siya, Papa Jack, parang ano pa lang ako dito. October kasi. October po. Hindi. Umalis. Di ba, diyan mo tinira yung anak niya nung nasa'yo, di ba? Apo. Ang tanong ko, dapat umalis ka na dyan. Medyo symbolic lang yung part na yon, but you have to leave that place kasi it will remind you of a lot of things like broken promises, di ba, unachieved dreams. Sobrang sakit po talaga ng ginawa niya. Hindi ko pa talaga matanggap. Sabi ko nga po sa kanya. Hindi kita ikukumpara sa mga nag-ex ko kasi first time ko lang naman makipag-live-in eh. Pero parang nagkamali ako sa desisyon ko. Binuwas ko talaga yung oras ko, panahon ko, pamanak sa kanila. Yung mama ko nga po, doon na lang na iwalay kami. Pinuntahan niya po ako dito. Iyak po na iyak yung mama ko. At least alam mo na yung class nyo ng nanay mo ay because may ganun talaga di ba yung kontrapelo sa bawat isa. Kaya ako, alam mo, if there's anything that I can tell you, go home to your family muna. It would really help you so much. Anyways, bakit mo gusto ng kwentuhan na to? Ano mapaglilingkod ko sa'yo? And Papa Jack, gusto ulit. May mga ganun ba talaga? meron, nangyari nga sa'yo. Ano may mga tanong mo? Pag sinabi kong wala, di magagalit ka sa akin, nangyari nga sa'yo eh. Anong tanong yan? Pag sinabi kong wala, ano nangyari sa'yo? Ano yun, joke? Hindi po. Sa akin lang po kasi, parang, ba't gano'n? Hindi naman lang ako makamusta. Pero, nung umuwi po dito yung anak na, kasi umuwi pa dito, Papa Jack eh. Kasi, nung naghiwalay kami, Papa Jack, sanabi ko po sa kanya na, ang pakiusap ko pa sa kanya, pwede ba na wag mo na malaman ng bata? Kasi ako, Papa Jack, kaya ako ayaw ko ipaalam sa bata. Ayaw ko mag-isip ulit yung bata na broken na naman siya. Hindi mo na business yan. That's no longer your concern. Bakit mo concern mo pa yan? Alam mo ganito, I want you to say it with me. We're going to say a word and you're going to say it with me. Ready? Yes. Okay, say disassociate. Sabihin mo. Disassociate. Disassociate. There you go. That's what you need to do. Hindi mo na para bitbitin pa yung burden kung ano mararamdaman ng bata. Hindi natin sinasabi
Wala tayong pakialam. Pero hindi mo na concern ngayon yun. Opo nga po. Alam ko naman yun, Papa Jack. Pero, pinali ko po kasi yung bata. Ayoko siyang masaktan. Pero, Kasi nakikita niya kami na dati niya na masaya kami. oo nga. Pero hindi mo na concern ngayon yun. Kasi hindi ka naman talaga magulang ng bata. Not because you know the story doesn't make you a part of it. Naintindihan ko because nag-invest ka ng emotion. Inalagaan mo, di ba, genuinely from the heart, you looked after the kid and that's okay. Pero para isama mo sa mga emotional burden mo ngayon, yung mararamdaman ng bata, that's you being unfair to yourself. As a matter of fact, Ann, wala ka ng problema ngayon eh. There are two ways of looking at it. One is you have a reality and the second one is you have a problem. You don't have a problem. You have a reality. This is something you cannot solve. This is something you cannot solve. This is a reality. You just have to embrace and face the reality. Kaya nga po, sabi nga po sa akin ng family ko na wala ka ng problema kasi nawala na. Yung nagpapahirap sa'yo, wala na. Kasi totoo lang, Mama, hindi naman ako umaasa na magbabalikan kami. Kasi Buti naman. Kasi ganito, anak. Wait lang, Ann. Ako naman. Okay. Okay po. Listening to you, naaawa ko sa'yo. Because I can hear a young lady who is so shattered into too many pieces. You are so clueless of how to pick yourself up from this. I get that. I hear you. I sense you. But then again, there's nothing that you can do because if we put into consideration how he did what he did, hindi kanya nilaro. He took his time, maybe a little bit of his time, but he was brutally frank with you. He told you, hindi na kita mahal. You can hate him for all you want. You can hate him for all you want. But he told you exactly what you deserved to know. He told you. Hindi mo siya pwede sumbatan na, sana nung palang sinabi mo na no. Baka hindi niya kayang sabihin sa'yo noon. Ikaw na nagsabi, di ba? Maybe he was trying to save it. Maybe he was trying to find reasons to keep on going on nakasama ka until he found nothing else. And he was honest with you sa part niyan. Okay, Jack. So you no longer have a problem here. You have a reality. This is a reality that you have to face and you have to embrace. Ano pinagsasabihin to nag-comment dito na no, don't blame her. Ano pinagsasabihin blame her? Mang. Comment lang, tanga pa. Ano blame? Did I blame her? Ako kasi papayak ngayon. Yung iniisip ko na lang talaga ngayon yung sarili ko, paano ko mababalik yung dati. Well, it will take time. It will take time. It will not happen overnight. It's a long process. You know, it's a long process. No, ganito yan. I'll tell you something. I want you to listen very, very carefully. You did this kasi ganito yan. Kung babalikan natin to, alright? You were trying to be there for someone who you knew during that time needed someone to be by his side. That was you. He just lost his father
At some point, Mm. iniisip mo na baka mamaya papagbintangan ka kasi ikaw yung kasama niya at family mo nung when they receive the news. Opo. Di ba nagpunta ka doon, it turned out maybe you fell in love with his family. Opo. Di ba? You started dreaming, you started dreaming of a future that included him. It wasn't wrong. You were hopeful. You wanted this to work out so badly. That's why you gave it you gave it your all. At hindi masama 'yon. You gave it your all. And that's okay. But it came to a point you no longer travel in the same universe. You no longer share the same wavelength. And when he's got nothing to give you, he told you, hindi na kita mahal. Alam niyo ba ano yan? When someone tells you, hindi na kita mahal, madaling magalit eh. Madaling magalit. But at the very least, you have to appreciate that nung sinabihan ka mahal ka, laging honest yung tao. Nung sinabihan ka nung hindi ka na mahal, laging honest pa rin sa yung tao. And there's no amount of sorcery na pwede mong gawin para mabago yan. Kung hindi ka na mahal, hindi ka na mahal. Alam mo, tonight, there's nothing we can do. There's nothing we can do tonight. Thank you po, Papa. Tsaka, Wala tayong magagawa ngayong gabi. I mean, he's chosen a path that does not include you anymore. opo. Ulitin ko lang ha. He has chosen a path that does not include you anymore. And he told you that. Hindi niya pinagkait sa iyong katotohanan. Now, if your question will be, hanggang kailan po ito? I don't know. It may take a long time. A very long time. Nakakadepende sa yan. It will take its natural course. It will die a natural death. Either will, di ba? So, ang payo ko sa'yo, go home to your family. It will help you. Opo. All the help that you can get. Opo, pero ino-offeran po ko ng mama ko eh. You have to allow your family to do something for you now. They want to be there for you, then let them. Go home to your family. Mahirap yan, mag-isa ka dyan eh. You're in the same house that you thought you're gonna build dreams together. Opo. Every corner niyan, di ba? Lahat ng sulok niyan, it will remind you of what could have been. And it's not going to help you. Ito yung mga gamit na nandito, Papa. There you go. It becomes a torture to you. So go home to your family. You know, alam mo, Anne, pwede mong tawagin na pagkakamali ito, this could have been a mistake, but it's not. This is what happens in life. You've fallen in love, you fell in love with a guy. It's not a guarantee that it's going to last a lifetime. Hindi guarantee yan eh. Ang katotohanan ng pag-ibig ay trial and error yan eh. You try to fall in love, if the two of you will share the same amount of love and wavelength, there you go. It doesn't necessarily mean di mag-error. Pag nag-error, you move on a bit, you heal yourself, you try again. Papa Jack, Yes, ma'am. isigit ko lang. Nag-message po sa akin yung anak niya. Mm-hmm. Actually, hindi na ako masyado naiiyak eh. Hindi tulad dati.
naiyak lang ulit nag-chat sa'kin yung bata na sabi niya po sa'kin na, "Mommy, break na daw po kayo ni Daddy." Sabi niya po gano'n. Tapos tumawag ako. Sabi ko, natawa pa ako. Sabi ko, paano mo ba ako nalaman? Sabi niya po sa'kin, "Sinabi po ni Daddy." Sabi ko sa kanya, "O ano ka ako sinabi mo?" "Wala po, hindi ko po alam yung sasabihin ko sa kanya eh." Tapos sabi ko, "Sige ka ako. Mag-iingat ka ako dyan ha." Sabi ko, "Yung school mo, wag mo papabayaan." Tapos binaba ko na po. Tapos Yes. po, nag-chat po siya sa akin. Mhm. Pagkatapos ibaba, sabi niya po sa akin, "Kahit hiwalay na po kayo, I love you po." Inalagaan niyo po kasi ako. Kaya sabi ko, "Mama, kahit hiwalay na kami ng daddy mo, walang magbabago." Kami dalawa lang ng daddy mo yung naghiwalay, pero hindi tayo. Well, these are ano na, these are called niceties, no? I'm sorry to burst your balloon, no? I'm sorry to be the bringer of bad news, but these are just niceties. You say things like this, no? Kami naman daddy mo yung nag-break, pero tayo hindi. No. The reality is you have to let the kid go. Talaga ba, Mama Of Jack? course, yes. Because if in the future, pag nagjowa ka, hindi naman tamang kausap mo yung anak ng ex mo. Oo naman po, siyempre po. Exactly. So I'm telling you na, I'm Totoo po. just being obnoxiously honest to you. I'm just being brutally honest with you. I get it. This is what you, di ba? Ginagawa yan ng mga nagbe-break, di ba? And that's exactly what you're doing. Kapag kailangan mo ng tulong, sa akin ka pa rin lalapit, ha? Of course you say these things. Pero pag nag-break na kayo, wala ka naman lumapit ka sa ex mo. I'm telling you because I'm laying down the expectations tonight. I know you love the kid. Kasi pinagpaguran mo nalagaan mo. But it doesn't mean you're going to look forward into having that kid into your life for a long time. You really have to let this one go. You have to cut the ties. And that's painful. Mabuti na yung ngayon pa lang, alam mo na yung trajectory kung saan papunta to. Go home to your family. This time, the most important task that you need to accomplish is to heal yourself and learn from this. Alam mo, this is a beautiful story. You might look at it as something na sobrang sakit, but this is a very beautiful story. To be honest with you. Very beautiful story. It's very rare in our lifetimes that one day you wake up and you are so willing to give it your all because you've fallen in love. And every time this happens to us, the next time we fall in love, tumataas yung parameter natin kung gaano kalalim yung ibibigay natin. Hindi totoo yung na-trauma na ako. No. That's what we gain when we fall in love and we give our all. We grow ourselves a bigger heart. We give better meanings to falling in love. Pag alam natin nagmahal tayo ng totoo at tama. There's nothing I can tell you tonight that changes or that might change your reality. Your reality is your reality. Meron man akong papayo sa'yo, ate, is to go home to your family. Find yourself a new hobby. Diba? Embark yourself into a journey of self-improvement, which is never a bad thing. Diba? Improve on yourself. Exercise. Diba? Small victories. Run. 5 km. After 3 months, 8 km. 10 kilometers. 12 kilometers. There are a lot of things that you can do. Mag-pickleball ka para baka sakaling makatagpo ka doon ng pickled na ball. Asim na nun. Hindi Pickled ba na Jack kasi
Ha? Kasi po noong una, Hmm. hindi po kasi noong una, 'di ba po, sabi ko nga po sa'yo hindi ko naman kami magkasundo ni mama kasi nga po lumaki ako na hindi ko naman talaga kasama yung mama ko, Mm. lumaki ako sa lola. So hindi siya sanay na may kasama siya sa bahay. So Mm. ako, siyempre hopeless na ako, Papa Jack, kumbaga wala na talaga akong choice. Siyempre wala pa naman akong trabaho, so hindi ko alam kung paano ko babayaran yung mga bills, 'di ba? So sabi ko sa mama ko na, "Ayaw mo naman kasi ako dito sa bahay mo." Sabi ko, "Saan ako titira?" Sabi ko ganyan sa kanya. Tapos sabi niya ta's inofferan niya po ako. Sabi niya sa'kin, "Gusto mo bang mag-abroad?" Yun, punta ka ng South Korea din. Ayoko. Parang Alam mo Papa parang Jack, weird yun, alam eh, mo 'no, ba magkasalubong kayo sa ano, eh, 'no, sa Myeongdong, eh, 'no? so parang K-drama pa gano'n. Mm. Hindi Papa Jack, to be Mm. honest po, nung una talaga, nung unang siguro mga 1 week, 2 weeks kami hiwalay nun, nagmakaawa talaga ako sa nanay ko. Sabi ko, "Ma, mo ako, gusto ko siyang puntahan dun." Mm. Kasi maayos pa Papa Jack, parang feeling ko ba, baka kasi mamaya magkalayo na kami, Mm. yung gano'n. Baga kung So, nanay mo aalpombrahin kita. tapos pero siyempre na ako, Papa Jack, kumbaga inabi ko Desperate, na lang. oo. Oo, nung mga panahon Mm. na yun. Pero siyempre nung lumipas na yung panahon na hindi, kailangan gawin ko 'to hindi para magkita kami or puntahan ko siya. Mm. Dapat kung aalis ako, dapat yung aayusin ko na lang yung sarili ko. Mm. Tapos sabi sa nanay ko, "Oh, yan ka na naman, sasabihin mo na naman na pupuntahan ko siya dun, saan mo ba gusto?" Sabi sa'kin. Wow. Tapos po, sinabi ko po, sa Japan, sabi ko. Kasi since nakapunta na ako dun dati, sabi ko, parang nararamdaman kasi pinagdasal ko sa Papa Jack. Mm. Bigyan niya ako ng maraming sign na dun ko na lang babaguhin yung buhay ko. Hindi ako Kaya naniniwala sa mga dito, sign. kasi Kung gusto Papa mo Jack, magpunta ng Japan, mag-apply ka papuntang Japan, sign. Mga kasi bagal ng Papa, buhay natin mga Pinoy, puro kayo sign. kasi Pag gusto dito magpunta Papa ng Jack, Japan, pumunta lang kayo ng Japan, mag-apply lang kayo sa Japan. hindi kasi Papa Jack, pag dito sa Pilipinas ba, parang sobrang nahihirapan talaga I ako. know. All I'm telling you now is you just have to keep moving. You cannot stay put. You cannot be stationary. If keep moving means going home to your family, then do so. If keep moving means finding yourself a new hobby, then do so. If keep moving means going abroad and working there and finding a fresh start somewhere else, then do so. Kay Dubai man yan, kay Korea man yan, kay Japan man yan. Wag naman Korea pala, no? Hindi pa naka-move on. Malaysia, di ba? Ay, Singapore, do so. My point is, you cannot be stagnant. You cannot stay put. You cannot be stationary. Tigilan nyo. opo. I know that you prayed. Hindi ko binabaliwala. Alright? But please, no? Mga sign. Niwala sa mga. Pero Papa Jack, pwede pa ako magtanong last na. Okay, kahit 10 pa yan. Of course, you have my attention. Ano ba, Papa Jack, sa tingin niyo po makakilala pa ako sa age ko na to na may tatanggap pa sa akin? Hindi kasi yung inaano ko, ano ba yan? Parang feeling ko di na ako makapag-asawa. Sige, next Hindi ko question. na matutupad. Yung next question, yung hindi tanga. Alam mong katangahan yung tanong na yan. Diyos ko, drama lang yan. Alam mo yan. Mga drama daw. Of course, Feeling ko kasi yung ano nga, hindi Papa Jack kasi parang, no. I don't want to dignify that stupid question. Of course. Yung makikilala ka pa. I even feel bad na kailangan ko sagutin yung tanong na yan. parang ang balas ko kasi sa pag-ibig. No, hindi. Hindi ka malas sa pag-ibig. That 2.5 years that you fall in love, it was a beautiful love story. You'd given your all, diba? The guy loved you but not all the way through. Pero naramdaman mo nagmahal ka. That's what's important. Hindi mo pwedeng itapon na lang na parang wala lang yun. You might not appreciate now, but it could have been the best love story you can ever have sa buhay mo until you fall in love again the next time. Of course,
You can find another guy again soon. Malay mo, next time, magmahal ka ulit. Ganito ano. After a while, makaka-move on ka, matatanggap mo to, di ba? Ma-embrace mo na life will go on kahit wala siya. Magmamahal ka ulit. And even then, it's not a guarantee that it will last a lifetime. Even then. Yan ang buhay eh. Malay mo, the next time ka magmahal, hindi pa yun. Baka ibigyan ka naman ng 150,000. Plus 100. You'll never know. You'll never know. Yan ang buhay. You might not appreciate this now, but kung hindi ma-appreciate mo, nagmahal ka. Nobody promised us that when we fall in love, diba, it's a bed of roses. Because even bed of roses, it's got thorns. You will be hurt one way or the other. Thank you, Papa Jaka. Meron pa akong gusto isingit pero wag na baka magalit ka Okay sa akin. lang. Come on, tell me. Sa radyo pa lang pinapakinggan lang kita. Huwag mo na isingit pala yan. Oh. Alam ko naman tungkol sa'yo. Okay na yan. I want to tell you some things. I want you to listen carefully, ha? Okay. I want you to listen very, very carefully. Anne, Apo. you might not appreciate this today. No. But one day, when you found your one true love, that person that one person that the universe intended for you to end up with, ipagpapasalamat mo na naghiwalay kayo nito. It might not be today, but one day, ipagpapasalamat mo na naghiwalay kayo nito. For today, maybe there's, a lot of questions that doesn't make sense to you and will never deserve an answer. You will never get to answer those questions. But one day, it will make sense kung ba't kayo naghiwalay. Alam niyo mga kaibigan, going through a heartache, if done right, is a lesson so gold. There's a lot of learnings that can be yielded from it. Hindi mo ma-appreciate ngayon to kasi pain yan eh. One day, you're going to emerge, diba, at the other end of this, and you will be a better and stronger individual. By then, you will have a better understanding of what falling in love is all about. And even then, every time that you will be left behind, you will cry, you will be hurt. Ganyan naman ang pag-ibig eh. Apo. So, pag naalala mo siya, pag masakit, umiyak ka lang. There's no shame in crying. Because what you shared were pure. Diba? Lahat ng pinagsamahan niyo, pure naman yun eh. Opo. Alam naman natin minahal ka niya. Maliwanag sa kwento mo eh. Alam natin minahal ka niya. But there came a point in time sa buhay niya that he no longer see a future that included you. And so he told you, hindi na kita mahal. Kasi kung ako, I'd rather be hurt with honesty than be comforted with a lie. One day you're going to take a deep breath and you are going to say, ay, ang dami ko nang pinagdaanan, no? Pero grabe, ang dami ko pinagdaanan ngayon, ang saya ko na. Buti pala talaga naghiwalay kami nun. We don't know what the future holds for us. We don't know that. Ang alam ko lang, there's no amount of pain that must stop us from moving forward in life.
Kasi alam mo itong stay natin sa mundo na to, and you're 34. Itong stay natin sa mundo na to, very temporary to eh. This is a fluke. The experience of falling in love, pain, abandonment, meeting a new person, that is an experience, or these are experiences that's so personal sa atin that nobody will experience all of this on our behalf. So when we are hurt, it's okay to break down a little bit. Pero huwag tayong tumigil, tumuloy tayo sa buhay. Because one day, nang hindi natin namamalayan, we'll be old. Pag naging 60 ka na, you're going to say, oh my God, I spent years trying to be bitter. Ang dami ko tuloy sinayang na taon. Balik nga ako sa pagiging 34, gawin ko ulit. You can never do that. Because time is the most expensive commodity ever. Time. If you waste a single minute of your life, you'll never gain it back. Alam ko, tumatagos lang sa tenga mo ito ngayon. One day, balikan mo itong usapan natin. And I bet you'll tell yourself, di ba? I did not lie to you. What the two of you experienced, maybe it was sa edad mong 34, maybe it's the truest version of love you'd ever been through. Until you welcome and accommodate a new experience. So cry. Thank you po. If it reminds you, cry. But help yourself out. Mahirap yung umiiyak ka lang, di mo tinutulungan ang sarili mo. Go home to your family. Find yourself a new distraction. Climb a mountain. Do photography. Ride a bike. I don't know. Paint. Exercise. Run. Diba? Yung sinasabi kong distraction, yung you do it for yourself without being paid. You do for yourself. Kasi merong sense of achievement yan eh. Ako, alam mo kung anong sense of achievement ko ngayon? Gusto mo share ko sa'yo? Gusto mo share ko sa'yo? Opo. Jump rope. Nag-jumping rope ako ngayon. Ang pinakamarami kong tuloy-tuloy ay 100 jumps. Kanina lang yan kasi for 3 weeks, 75 lang ako eh. Little things, no? Ako, very active ako sa ganyan, no? Finding a new distraction. Very, very active ako dyan. I want to experience a lot in life. And that's not exclusive to some people. That's for all of us. So find yourself a version of distraction, okay? Opo. But first things first, go home to your family. Yes po. I want you to find a way to talk to me soon when you're better. Yes po. And I want to tell you soon how proud I have become for you. That's not Thank happening you po. tonight. So I want you, let's owe that to ourselves. That one day I can tell you that, oh, proud ako sa'yo, Ana. Nakasurvive ka, naka-recover ka. Alam mo, Ann, ang dami ko na nakausap, mas wasak pa sa'yo. After several months or a year, magpi-PM sa akin, mag-update, magta-thank you. Normally, I don't reply eh. Ina-heart ko lang. Kasi nahihiya ako, napapasalamatan ako. But, ang dami na. So, I know that you're going to move on from this. One day at a time. Thank you very much. Thank you po. Sobra, Ingat. Papa Jack. Mag-ingat ka palagi, ha? Salamat po. Bye-bye. Bye po.